gusto ko lang liwanagin ha, para ho kwentas klaras po tayo. Una, igagalang po natin ang magiging desisyon dito ng Kongreso bilang policy making body of the government. Kung ano po ang kanilang desisyon dito, igagalang po natin yan. Hindi ho natin yan, kumbaga, kukontrahin ang kanilang karapatan na magdesisyon sa bagay na ito, bagamat dapat nga mayroong konsultasyon. But at the end of the day, kung ano ang desisyon nila, igagalang po natin. Number one. Okay? Ngayon po, pag-usapan lang natin dito ngayon ay yung pong pros and cons nito sa usapin po ng administratibo. Yung pong pagpapalakad, pagpapatakbo at pangangasiwa sa halalan. Mamaya din po yung political impact naman ito, usaping political. Alright, para ho tayo klaro dito po sa usapin na ito. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ, Chat. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po sa atin. Opo, and maligayang bati po, Chairman, sa inyo pong pagkakahira nga bilang pinuno ho mismo ng COMELEC. Thank you po sa panahon, Chairman. Maraming salamat po, Sir Ted. Maraming salamat po. Opo. Okay, Chairman, doon po tayo nga sa usapin muna ho ng budget. Ito ho bang dapat pong naka-schedule nga na halala ngayon pong Disyembre for Barangay and SK? May karampatang budget na po ito dapat. Ngayon, meron ho kayong perang hawak para dito? Tama po kayo, Sir Ted. Meron po tayong hawak na 8.449 billion pesos. Yan po ay matagal nang naiset po, matagal na po naibigay sa amin ng Kongreso. At yan po yung nakalaan para sa December 5, 2022 na barangay and SK election. Okay. So kung meron na po itong karampatang appropriations, ano ho ba ang kagandahan dito nga po as far as you're concerned kung ito po'y itutuloy? Ano po ang mga pros nito? Go ahead, sir. Siyempre po, Sir Ted, kami po ay naghahanda na, lalo-lalo na sa tinatawag nating procurement. Kung sakasakali, Sir Ted, tuloy-tuloy kami sa pagpiprint ng ating balota ng October, ng September na ito, kinakailan matapos namin ang pagpiprint ng September. Sir Ted, tatandaan po natin dahil ito ay SK at barangay elections, ay ang ating pong botante dito, Sir Ted, ay 90 million, 67 more or less na mga regular na botante at 25 million na SK. So dahil po dyan, ganyan po kadami ang mga balota na ating ipimprinta. At dahil sa 90 million na imprinta natin, Sir Ted, aabutin po tayo ng mga isang buwan, siguro po damos isang buwan at 2 linggo para makapag-imprinta at makapag-verify at makapag-authenticate ng mga balota na magiging produkto ng ating National Printing Office. So, ibig sabihin po, Sir Ted, napaka-iksi po yung aming timetable para sa paghahanda ng barangay and SK election. And therefore po, Sir Ted, yung budget namin na 8.449 o 8.5 billion na ay eksakto lamang. Kung sakasakali po, Sir Ted, na hindi kami matutuloy sa December, siyempre po talaga ang effect po niyan para sa kaalaman ng mga kababayan natin, manghihingi po kami ng karagdagang budget pa, bukod pa doon sa 8.5 na meron kami. Mamaya po ipapaliwanag ko kung bakit may karagdagan. So ibig sabihin po, hindi po namin mabibigay yung 8.5 na meron kami, subalit manghihingi pa po kami ng dagdag doon sa 8.5. Okay, so napaka-critical ang desisyon nga dito ng ating policy makers para po sa paghahanda na gagawin ninyo. Sir, hanggang saan po ba ang maaari sabihin natin na sapat na panahon para mapaghandaan nyo doon pa lamang po sa printing ng balota at yung pong administrative pa na kinakailangan gawin sa pagpapadala nito sa mga probinsya, yung paghahanda po ng etc. Sir, gaano po kakritikal? Anong mga buwan dapat po may desisyon na? Sana po nung nakiusap kami sa ating kongreso, nung tayo humarap po sa Committee on Electoral Reforms and Suffrage, ang sabi po namin sana before the end of the month of August, malaman na po natin with definiteness kung talagang tayo ay matutuloy o hindi. Sapagkat, Sir Ted, tingnan niyo po, ito po yung timetable para nauunawaan po ng mga kababayan natin. Ang National Printing Office po ang magpiprint ng mga balota. Kunwari po na meron silang makina, sabihin na po natin, Sir Ted, na ang ginamit po namin noong nakarang eleksyon, 3 makina po yon. Ang isang makina, halimbawa, Sir Ted, ay makakapag-print ng 3 o 1 milyon na balota bawat isang araw. Kung 3 po yan, nangangahulugan 3 milyon isang araw, 90 million po tayo na mga balota. So isang buwan po yon. Pagpiprint pa lang po yan, Sir Ted, ng balota, pagpiprint pa lang po ng balota.
Pero yung pagkatapos po i-print, bine-verify po yan isa-isa, tinitingnan tama ba ang laki, tama ba ang kulay, tama ba may mga smudge, may mga mali-mali yung gupit o yung haba o yung lapad. So yan po tinitingnan pa ng COMELEC. Pagkatapos, Sir Ted, we need at least 3 weeks. 3 weeks para ma-ship yan doon sa iba't ibang provincial treasurer. Tapos at the same time, Sir Ted, tatandaan po natin, dahil tayo'y manual election, hindi po ito computerized, kinakailangan muli natin i-train ang ating mga electoral board members, yung mga poll watchers, yung mga guru natin. At the same time, aalamin namin kung medyo biglang may kulangin na teacher, kinakailangan may pampapalit tayo sa kanila. So ganun po ka-problematic ito na kinakailangan namin kaagad malaman at hindi po kami dapat huminto sa pag-procure ng halimbawa po ng ballot box kasi kulang ang ballot box o kaya pag-procure ng ballpen o kaya pagbili po ng indelible ink. Siyempre makakailanganin natin ng indelible ink at iba pang materyales na gagamitin namin. Ang timetable po kinakailangan again before the end of August sana po maliwanag na ang decision po. Yung procurement na sinasabi ho ninyo na kailangan yung gawin, di ho ba under our procurement laws, meron din yung mga panuntunan, di ba? Yung mga bidding process. Mga ngahulugan ba na kapag ito'y aputan o mabilisan, wala na yung ganung proseso, doon na kayo sa emergency procurement? Napakahirap po na basta magpa-emergency purchase o procurement po ang Commission on Election. Sapagkat certain napakalalaki po ng involved na amount. Ako po, as a lawyer, parang hindi ko kayang ma-afford na basta magpa-emergency procurement na parang may wala tayong pagrespeto sa umiiral nating auditing rules, regulation, at saka siyempre yung procurement law natin. So hanggat maaari po, gusto namin daanin yan, Sir Ted, sa regular na procurement, hindi yung emergency procurement. Alam niyo naman po, lagi nagiging issue at madaming problema kapag ka-emergency procurement na ang sinagawa ng isang ahensya ng pamahalaan. So, kaya po kami ay naninikluhod na sana mag-regular procurement kami para everything is regular, para napagbigyan ng lahat at the same time kung ano yung pinaka-advantage sa gobyerno, lalo na yung pinakamurang makukuha namin, yun po ang mabibigyan namin ng award. Opo, sige po. So end of August nga ang inyong wish, ang inyong gusto nga sana. Pero worst scenario po dito, pag ito'y umabot pa ng Setyembre, gaano na po ito kaapot sa usapin po ng inyong preparasyon? Sa inyo pong, kasi kung ito isususpend, makakahinga kayo ng kaunti, di ba? Pero nga, tsaka natin pag-uusapan naman yung dagdag gastos doon. Sige po, go ahead, sir. Yeah. Ay, Sir Ted, alam po, kahapon sa NBank ang ating po naging panuntunan sa ating mga kasamahan. Ang sabi po natin, regardless as to whether i-postpone o hindi, tuloy-tuloy tayo sa lahat ng ginagawa natin. Ituloy natin ang procurement, pag-aralan na lang natin legally anong effect niyan, kung may notice of award ka na. Siyempre, kapag nagkaganon, anong effect? Number 2, yung lahat ng preparasyon natin, yung katulad po ng pag-coordinate namin sa PNP at AFP, pag-deploy sa kanila. Kaya nga po nagkaroon na kami ng command conference nung isang araw, pati po ng DepEd, pati po ng Department of Energy para sigurado yung may kuryente. Tuloy-tuloy po kami. Mahirap po, Sir Ted, na magpapatumpik-tumpik kami, papahinto natin lahat. Ang lahat ng ginagawa natin, kahit yung pag-overtime ng mga tao namin para sa paghahanda, pagkatapos, Sir Ted, matutuloy pala. Isipin nyo lang po yung mangyayari. Wala po ibang dapat sisihin kundi ang Commission on Election kung ganyan po ang aabutin na hindi kami makapaghahanda. So, the best approach really, Sir Ted, na lang is, ituloy ang lahat. Total naman po, Sir Ted, ganito po. Makapag-print kami ng balota, halimbawa, huwag po mag-alala mga kababayan natin, wala pong masasayang na sentimo. Bakit po? Yung mga balotang na-print namin, kahit siya nakalagay dyan ay December 5, 2022, pwede po namin gamitin yan kung mapapagpaliban ang eleksyon para sa isang taon. Halimbawa, yung indelible ink, bumili kami o ballpen, siguro naman po, Sir Ted, hindi naman po, base sa pag-aaral namin, matutuyo ka agad ng isang taon yung indelible ink at saka ballpen na bibili namin. So yung pa rin po naman lahat ang gagamitin. At least lang po, nandun pa rin po kami sa Plan A, hindi pa kami nagpa-Plan B o nagpa-Plan C. Opo, pero una, yung po bang mga ginamit last election ng mga markers o ballpen tsaka indelible ink, wala na po yun? Tapos na po, ubos na po yun? Kasi nga po, Sir Ted, di ba po nung nakarang election, ito pong Mayo ng 2022, dahil tayo po yung computerized, ibang klaseng pen po yung ginagamit. Dito po isusulat na, dahil manual, isusulat mismo ng mga botante natin yung pangalan ng mga kandidatong kanilang iboboto. So technically po, wala halos na magagamit nung 2022 elections para dito sa SKN barangay elections. Yung indelible ink po, as in... Meron pa po naman. Meron pa po naman kaming natitira, Sir Ted, pero hindi na po ganun
padami po. Apo, and then kung kayo po yung magsisimula na po mag-procure ngayon para po sa mga example lang po, mga indelible ink at ballpen na ito, dapat din kung ito ipopostpone next year, malaman din kung gaano katagal yun kasi nga baka abutin kayo ng yung mga ballpen na gagamitin hindi nasusulat, either nagbuo-buo na yung tinta, ganun po. Yung po, Sir Ted, kaya po yan ay kasama sa ating pinapaalam sa ating pong procurement body na alamin nila gaano katagal ito, ano ang guarantee nito at syempre dapat kasama sa specs na sa ating procurement na dapat sabihin nila na 2 taon halimbawa bago tumatuyo o ang effectiveness nito. So at syempre yun ang pagbabasihan para maibigay po yung award. Ganyan po ka-crucial, Sir Ted, ang ating hinaharap na problema dito sa whether to postpone or not to postpone the barangay and SK elections. Opo, but kaninyo, better ngayon, magsimula na ho kayo ng procurement para sa mga balota at yung proseso. After all naman, manual tayo, walang mga pangalan sa balota, standard lang itong formang ito na maaari nyo maring magamit in case nga ma-postpone, Chairman. Opo, Sir Ted, ginawa na po natin yan nung nakaraan, noong 2017, na nag-postpone biglang nag-2018. Ang ginawa po ng noon ay yung lahat na na-print ng 2017 dahil nga hindi natuloy, ay nag-issue na lang ng en-bank resolution na lahat ng na-print kahit na ang naka-reflect na datos or date ay ito ay magagamit na rin sa susunod na eleksyon. Okay, sige po. So sabi ko nga ho kanina pros and cons, no? So ang pro niyan kapag ho ito itunuloy, yung nga po pinapaliwanag po ni Chairman, ano po ang con kung ito isususpend? Ano po naman ang problema ho natin, sir? Go ahead. Ayun po, siyempre po ay kakailanganin po natin ng dagdag na budget. Bakit po? Ito po tatandaan po natin na 20 araw lang kaming nagpa-continuing registration, yung pagpaparehistro talaga namang big time. Sobrang dami nagparehistro ng mga kababayan natin kahit yung mga SK. Ngayon po, ang projection namin, more or less, ay may mga natitira pa kami na mga 4 hanggang 5 milyon na hindi napaparehistro mga botante, hindi umabot, kinapo sa 20 araw. And therefore po, Sir Ted, kung kami po ay hindi matutuloy itong eleksyon ng December, magpapatuloy-tuloy po tayo, Sir Ted, ng registration muli ng mga botante natin. Muli, yung mga hindi natuloy na nakapagparehistro, number 1, yung mga naging 15 na ngayon na SK, o kaya yung mga naging 18 na mga sa regular natin na botante. At the same time, yung mga hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon, baka magpapa-reactivate sila. Nangangahulugan po na kung ang botante natin sa kasalukuyan ay 90 million na SK, which is 25 million, at ang regular na botante ngayon ay 67 million, ay sigurado po madadagdagan yan, Sir Ted. Pag po nadagdagan, Sir Ted, yung pong plano namin na ngayon po sa kasalukuyan may 200,000 tayong presinto, sure po na hindi na po 200,000 yan kapag ka nagdagdag ng botante. Magdadagdag din po kami ng mga presinto, baka po abutin ng hanggang 235,000 na presinto. Pag nagdagdag po kayo ng presinto, dadagdagan niyo po yung electoral board members na maglilingkod. Siyempre po dahil nag-create ka ng mga panibagong presinto. At the same time, magdadagdag po kami ng mga materyales. Siyempre, nabili po namin ay mga materyales na intended para lamang hanggang December 2022 na nakabase sa 90 million voters. Tapos at the same time, Sir Ted, dahil nga po sa nawala ang tax exemption ng ating mga minamahal na guro, mga electoral board members, ay ang aming intention po sa komisyon, para man lang hindi po mawala yung kanila talagang dapat nakikitain, madagdagan sila ng honorarium kasi po, pag nadagdagan sila, yung mismong dinagdag, yun na lang po yung tax nila and therefore, yung base nila na makukuha ay yung pa rin pong katumbas ng base na dapat nakukuhanin. Yan po ang mga consequences kung sakasakali pong mag-postpone po tayo. Okay, so more or less, how many billions ang kinakailangan dagdag sa kasalukuyan pong hawak ninyo na 8-point-something billion kung by next year pagagawin po ito? More or less po, Sir Ted, 5 billion po. Yung pandadagdag po sa mga guro natin ay 3 billion at yung mga kagamitan po ay mga 2 billion. Yun mo nga po na computation namin ay more or less up to May. May na ito ng 2023. So iba pa po siguro ang computation. Pinapa-adjust ko nga po kahapon pa sa ating finance department kung magkano naman kung maaabutin tayo ng December halimbawa ng next year. Opo. In case lang po naman ito po ay ipagpapaliban next year, ano ang ideal month for the COMELEC? Kasi po may panukala ng December, may nagpapanukala po ng Mayo next year. Sir Ted, ayaw kong sagutin po yung buwan dahil magiging political na po yung aking sagot. Pero Sir Ted, nakiusap naman po ako sa ating
Kongreso, nasabi po natin, wag naman po bastang napakalapit, ito na lang po ang panuntunan, Sir Ted, wag naman po napakalapit sa 2025 elections, sapagkat alam niyo po, kinakailangan paghandaan ng COMELEC, katandaan po natin, hindi pa nga po namin alam, hybrid po ba tayo o yung regular na computerized election na katulad ng ginawa natin nung mga nakalipas na from 2010 to 2022, number one. Number two, tayo pa ay gagamit ng mga makabago ng makina, yung aming mga makina talaga na meron kami na mga lumang-luma na ay dapat nang ma-retire. So, siyempre po medyo mahabang usapin, mahabang talakayan yan, at mahabang proseso pa ang kakailanganin natin. Okay, sige po. Did you also consider sa costing ninyo ang inflation? Kasi baka yung yung ballpen ngayon, yung padlock ngayon, yung papel ngayon, mas mura kumpara next year. Yes sir, tama po, naka-factor in lagi ang 1% pati. Sa 1% na nga lang po fina-factor in yung inflation. Kasama rin po yun sa na-factor in namin sa computation. 5 billion. Sige, so meron pong katanungan pong ating mga at reaksyon ng ating mga nakapakinig. Again ito po walang usaping political, ito po ay administrative sa function po ng COMELEC. Go ahead, Chacha. Kanina po Attorney George, nabanggit nyo nga po na manual pa rin yung magiging election natin for the barangay elections. Napag-uusapan na rin po ba ngayon na sooner ay gagawin na rin digital yung barangay elections? Sa aking palagay po, bilang isang nag-practice ng halalan, sa ating mahabang karanasan din po, mukhang imposible po ang computerized election para sa barangay. Medyo, of course, mas mag-asos po kasi ang computerization, sobrang daming billions of pesos po hindi kumpara sa barangay. At number 2 po kasi, Ma'am DJ, ganito po. Pag po kasi nagbobotohan, yung proklamasyon ay ginagawa doon sa mismong eskwelahan lang, kasi nga po mga barangay at saka SK lang po yan ng barangay na yun. Ibig sabihin po, kung ang botohan ay sa eskwelahan na to, merong 5 presinto, merong isang kwarto doon na kung saan yung lahat ng boto sa lahat ng 5 presintong yon, doon po pinagsasama-sama, doon po tinatawag na kinakanvas. At doon na rin po nagkakaroon ng taasan ng kamay o proklamasyon. Wala po itong transmission na kakailanganin gawin natin. Kaya po talaga kailangan yung computerization ay hindi lang sa mabilis na pagbilang, kung hindi yung mabilis na pag-transmit ng result. Pag po kasi national and local election, Ma'am DJ, ay ang nangyayari po, mula sa presinto, siyempre napakalayo ng presinto. Halimbawa, dyan sa may lugar po ni Sir Ted sa Leyte, malayo yung presinto na andun kesa doon sa bayan o sa syudad. Ang iba dyan, kakabayuhin pa, meron magbabangka. So, solve po yung problema yan sa pamamagitan ng electronic transmission. Napapatransmit kagad, parang nag-text ka lang, nandun na yung result kagad sa bayan. Samantalang sa manual po, hindi po. Kinakailangan may motor ka, kabayo, bangka para lang madala yung result. So, yun po yung kaibahan ng barangay at saka national and local election na computerized. Okay. Sige. Last na lang po, Attorney, Sige. sa kabuuan, kanina na-explain nyo na naman po na pag hindi tayo natuloy sa barangay elections sa December, mas magiging malaki pa yung cost kung sakaling ipopostpone siya. Kung eto na nga po, naglalatag na kayo ng facts dito na may posibilidad na mas magtaas pa yung gagastusin ng taong bayan kung ipopostpone natin to, bakit po ba ipinipilit pa ng ilang mga kongresista na i-postpone po talaga ito? Yun ang mga nababasa ko pong comments ngayon. Hindi nila mawari. Baka po kayo, ma-explain nyo po sa amin. Ako po talaga, Ma'am DJ, hindi ko ang sa akin lang po tama yung sinabi po ni Sir Ted kanina. And I fully agree. Yung preliminary statement ko po na ako'y humarap, ang sabi ko, kinikilala ng Commission on Election ang kapangyarihan ng Kongreso na i-postpone ang barangay and SK election. Kinikilala ng Commission on Election ng ibang kapangyarihan ng ating Kongreso na i-extend ang termino ng barangay at SK po. At yan po, sa pagkilalang yan, kami po ay tatalima lang sa kung anong iaatas nila sa atin. Yun. Sabi ko nga kanina kasi hindi, ang kaya nga atin dito pinag-uusapan ay yung poder lamang ng COMELEC. So, Chairman, because ang wisdom ng Congress dito sa mga unang mga balita nga is for us to be able to use the money sa iba pang mga purpose. Kasi nga daw yung pera para ho natin muna magamit sa ibang kaparaanan. Yan po unang-una basically ang rason po dito. And kasi ho naman din, dapat din makonsulta ang COMELEC. Kasi kung ang COMELEC nagsasabi na hindi namin kakayanin, abot kami sa oras, may dahilan din na i-move natin to on a later date. Pero the fact na ang COMELEC nagsasabi ngayon, nakakayanin namin to, may pera na kami dito. So kapag ho kayo ang tinanong nga, walang problema sa inyo.
Walang problema sa Wala po, inyo. Sir. At ang inyong rekomendasyon, ituloy na natin ito at magdesisyon kayo sa yun po yung chairman, ano po? Handa po kami, Sir Ted, para sa December 5, 2022 Barangay and SK elections. Opo, yan po yung klaro dyan. Alright, sige po. So Chairman, ano po bang sabi ho sa inyo ng mga nakaharap nyo sa komite? Meron pa ho bang iba pang mga pagdinig po dito? After hearing, I'm sure, no? Sabi nga natin, wisdom, katalinuhan po ng ating mga senador at kongresista. So apparently nga, dapat yung inyo pong binanggit na yan, na-absorb po nila. Ano pong sabi ho nila? Will they call for another meeting o tapos na po yung inyong unang pagharap sa kanila? Sir Ted, kasi po dito sa House Committee po, nagkaroon na sila ng botohan at nanalo po yung yes para sa postponement ng SK and barangay elections. And therefore po, ini-expect na natin na yung mismong rekomendasyon ng committee ay pagdidibatihan na po sa plenaryo. Sa isang linggo naman po, Sir Ted, sa August 23, tayo naman po ihaharap sa ating pong Senado upang pag-usapan din yung postponement ng barangay and SK election. So, yun po yung scenario natin, yun po yung mga timelines na meron po tayo. Pero at the same time nga po, regardless po ng mga movement sa House of Representatives, sa Senado, tuloy-tuloy po yung aming paghahanda. Okay. So, sige po. So, sa iba ho namang mga informasyon pa at paksa, Chairman, kumusta po ang mga inyo pong ilang pong hinahawakan ngayon ng mga kaso pending sa inyo pong tanggapan nito hong nagdaan na 2022 elections? Marami ho ba kayong mga kaso ngayon na hawak? Una po, pinaparas na natin sa aming law department, yun po yung kauna-unahang ating order, instruction, na hanggat maaari lahat ng mga pending na mga issue patungkol sa vote buying ay madispatcha na, ma-resolve whether pro or against dun sa mga respondent, kinakailangan mapadali. Kung ilan yung backlog natin, yung lahat ng backlog, ang instruction po natin ay matapos na kaagad. Number 1. Number 2 po, alam niyo po, Sir Ted, nakakapagtaka rin, pero nakakatuwa rin naman, bigla pong bumaba ng sobra-sobra yung protesta po natin. Dati-rati po, Sir Ted, inaabot, kasi po ang COMELEC ang nagre-resolve ng mga protesta sa governor, vice governor, sangguniang panlalawigan, city mayor, city vice mayor, at saka mga sangguniang panlunsod. Ngayon po mula mga 60-something, mga almost 70, nag-30 na lang po halos ang protesta. Pagkatapos po, Sir Ted, halos kalahati doon. Mga na-dismiss pa dahil kulang ang mga petisyon. So, kukunti na lang po yung aming mga bibilangin ng mga balota o i-resolve ng mga protesta. Siyempre po, Sir Ted, may mga pending pa kami ng mga disqualification cases na kinakailangan namin i-resolve at meron pa rin po na 2 issue patungkol sa party list. Opo, sige po. So, you're going to resolve this how soon kaya? Ito, lalo na ho itong mga usapin po ng party list. Ayun sa party list po, 2 lang po yun sa United Senior Citizen at pangalawa yung sa magsasaka party list. Hopefully po before the end of the month din, matatapos na natin po yung resolution sa kaso na yan. Okay, sige po. Salamat po na marami, Chairman, sa inyo pong panahon at muli po kaming tatawag ho kapag may development na po sa napaka-importanting isyong ito. Chairman, muli po, maligayang bati po sa inyo. Kami po nagagalak na kayo po ay nakabalik dyan at kayo pa po ang hinirang na Chairman, and good luck po sa inyo, Chairman. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Maraming salamat. Mabuhay po kayo at ang inyong pong programa. Thank you. Si COMELEC Chairman George Garcia. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.